agencies ng government underspending. No? Hindi nila nagagastos yung pera nila. Either takot na bumili, baka makuha, baka mabusman, or hindi lang mabagal bumili, poor planning, no? Mabagal bumili, hindi kabisado yung rules. Basically po, may underspending nyo, kaya nag-delay yung pagbili. May highlight ko. So, basically po, may delay sa procurement, no? Kasi nga may, bakit po? Bakit hindi dapat may underspending? Pag hindi mo nag-atos, kunyari sa amin sa NGAs, I don't know sa local government, no? Sa NGAs, I think hindi naman gano'n. Sa amin po sa NGAs, pag hindi naman nag-atos yung pera namin, babalik sa treasury yun. No? Ganun po yung sa amin. So, kailangan namin ubusin yun. Kasi hiningi mo yan, otherwise hiningi mo sa Congress sa akin yung budget mo, tapos hindi mo naman pala kayang gastusin, hindi ka na makakainin ulit ng taas budget. Sabi ng Congress, hihingi ng budget, hindi mo naman pala kayang ubusin yan. Tapos ngayon, tataas mo ba yung hihingi mo? So, kailangan po inuubos talaga yan, no? Kasi hiningi mo yan, kailangan mo yan, no? Eh, inutang po yan yung pera, tapos may interest na binabayad yung government dyan, yung Republic of the Philippines, tapos hindi mo naman pala kabalik-balik mo yung pera. So, dapat po na-procure natin lahat na projects natin, no? For the year, no? Nalagpasan ko lang po yung ibang slide kasi yun yung paano namin binago yung IRR. So, ito lang muna po, no? Nag-create po kasi ng committee para baguhin yung IRR. So, ito po yan. Then, nag-conduct po kami ng focus group discussions. Minute namin lahat ng agencies, pati LGUs, minute namin. Sabi namin, ano problema nyo sa procurement law? Ano problema nyo sa rules? Baka pwede natin baguhin kung meron tayong gustong i-amend na medyo gray areas or may problema ba, kaya mabagal yung procurement. Diyan po namin ginawa yan, no? Halos 1 year po namin ginawa yan. Then, IRR review committee, tapos na-approve po ng board this year lang. So, effective po yan this 28 of October. Sorry po, hindi ako sanay na natapat sa mga balik. Sorry. Okay, so, ano po bago sa implementing rules and regulations? Before po, pag mayroong ginagastos yung government, parati sila nakukuha na nakaka-receive sila ng TOM. Sabi ng COA, bakit hindi mo sinunod yung 9184? Bakit hindi mo sinunod? Sabi nila, bakit procurement ba to? Sabi ng agency, sabi ng LG, procurement ba to? Yes, procurement niya kasi public expenditure niya, may ginastos ka. Pag may lumabas kong pera, mayroon kayong na-acquire, goods, infra, or consulting, procurement law ang mag-a-apply dyan. Hindi pwedeng hindi kayo mag-procurement law. Then, in-enumerate na po namin lahat ng mga hindi covered ng 9184 na procurement law. Ito number 1 po, direct financial or material assistance to beneficiaries. For example po, DSWD, PCSO, yung hinibigay nilang pera, hindi na po yan. Of course, hindi na pinibiding yan. No? Hindi na po yan. Hindi na yan covered ng 9184. Yung material assistance, yan. Number 2, yung scholarships ng mga ninyo po. Kung papadala kayo sa States, Harvard, mag-masters kayo doon, hindi na yan. Hindi na yan dadaan ng procurement law. Sino po ba napadala na sa training dito sa abroad or masters? Meron na po ba sa inyo? Yes, ma'am. Ayan. So, kilala kayo na po yan, no? Hindi yan under procurement law. Para wala na pong AOA, wala na pong religion na AOA, sabi ni COA. Eh si COA po, may auditor po ba dito? Sigurado ka lang kung may nakasira. Kasi sila po, iba-iba yung interpretasyon nila eh. No? Kahit sila among themselves, iba-iba. So, kaya pinaklarify na yan dito. Strict po ba yung COA nyo sa QC? Strict po. Meron po kasing hindi strict. So, may strict, may hindi strict. Babae po ba yan? Ano pangalan mo, sir? Apelido po yun. So yan po, no? Kung nag-iwayan siya, sabihin nyo, hindi, tingnan mo, auditor, hindi siya covered ng procurement law. And, yung pag nagpa-list po kayo, pag nagparenta kayo ng mga venues, yung pag-aari ng QC, hindi po yan under procurement law. Okay, baka sabihin ni COA, bakit hindi ka ng procurement law? Kasi, wala naman po lalabas na pera. In fact, tayo nga yung makaka-receive ng
pera dyan eh, kasi kayo yung paparenta. May pinaparenta po ba kayo na mga venues or real estate? Saan po yung sa may circle po ba yan? Yung sa circle, ma'am, yun ba yun? Yung mga access doon? Ah, okay. Magkano sir yung renta niya? Malaki din. Nag-start na po ba siya doon? Kasi mag-lecture ako sa OVP next week yata. Hindi ko alam saan ako pupunta. Doon po ba? Doon na, nag-start na siya. Sige po. Then, job order workers po. Hindi nyo na pinapabiding yan. No? Yung mga JOs, marami po mga JOs. Ayan. Hindi na po yan. No? Wala pong employer-employer relationship yan. So, hindi na po yan. Number 5, yung JVA between LGUs, private entities, hindi na rin po yan covered ng 9184. Mga joint venture nyo with private entities, hindi na yan. And disposal of property. Hindi yung mga luma, yung mga sasakyan. Ano mga sasakyan nyo? Mga Land Cruiser, no? Ay, then. Hindi po, nag-lecture ako sa ARMF. Sabi ko. Nag-lecture po ako sa Mindanao. Sabi ko na eh. May sasakyan na tinanong ko, ano sasakyan po nyo? Land Cruiser daw. Wow! Paano nyo na-procure yung, paano nyo nabili yung Land Cruiser na hindi kayo nag-disallow? Eh, hindi ko na tinanong, baka kasi hindi makalabas doon. So, 6 po, disposal of property, no? Yung mga sasakyan nyo, pag din-dispose nyo na yan, after how, couple of, hindi, siguro mga 3 years? 3 years po ba? Hanggang tumatakbo? Ay, hindi, 3 years pala, parang computers lang yata yun. So, dinidispose po yan, no? Hindi na yan procurement law. Ano na yan? Yung option na yan, no? Papa-option kayo. Yung pag dinidispose nyo yung mga gamit nyo. Last time, nagpa-option kami ng mga computers namin kasi marami kami din laptops. Yung mga desktop namin, pina-option namin. So, yung mga empleyado rin yung nakabili. Ano po, ito na lang importante sa inyo. No? Sa inyo po, mayroong approved procurement plan yan. No? Sa Quezon City, meron, alam niyo mo yung approved procurement plan? Narinig niyo na yun? Yun? Wow. Hindi naman, familiar kayo. APP, yan po, andyan lahat ng bibili nyo for the year. No? Andyan lahat. Nakalagay dyan. Goods, infra, consulting. May consultants po ba kayo? Yes. Peer, mga peer? Or yung mga individual? Yung trust and confidence po yan, ano? Si Mayor, consultant, ni Councilor. So yung sa letter C po, sa C, pwede kayo mag-procure kahit wala pang budget actually. Kahit wala pang budget. Tulad po sa amin, sa national government agencies, kahit hindi pa napapasa ng mapipirmahan ng presidente, hanggang meron ng National Expenditure Program na sinabit sa Congress, pwede na namin i-procure yun, yung process. Pero hindi kami mag-award. Para lang mabilis. Para pagpasa ng GAA, nandiyan sa inyo po, meron po kayong pondo sa GAA, wala akong malaking pondo sa GAA po. No? May mga LGUs kasi na may pondo galing GAA. Ay, isa, yung tira rin pala. Pag bibili po kasi, pag procure niyo yung process, pwede. Pero pagpasa ng GAA sa kanya yung award, sa amin po, pagpasa ng general, pagpirma ng presidente ng GAA namin, General Appropriations Act, pwede na namin i-award. I think sa inyo, pagpasa ng ordinansa nyo, appropriation ordinance po sa inyo, no? Pagpasa nun, sa kanya yung award. Pero yung process, pwede na umpisahan yun. I-hold nyo lang yung pag-award, huwag nyo lang i-award. Para mabilis. Yung sa DPWH, ganyan po ginagawa nila. No? Kahit wala pang GAA, for example po, this year, 2017, GAA. October pa lang, nag-uumpisa na sila mag-procure yung para sa next year na project nila. Para pagdating ng pagpirma ni Presidente ng GAA, award na lang, January or February. I-award na lang nila yun. Ang bilis. Kasi ayaw nilang abutan ng tag-ulan yung mga projects nila. Kasi by April, June, July, umuulan na yan. No? At least, February, March, nauumpisa na yung project. So, para mabilis. No? Yung iba takot umpisahan yung procurement process na wala pang budget. Pwede po yun. No? Pwede po yun. Allowed po yun sa rules. Pero huwag lang kayo mag-award. Umpisahan nyo, advertise. Pwede po yun. Okay, so, baka ma-designate kayo
back members, bids in awards committee committee members. Baka sa future po, ano, baka ma-designate kayo. Hanggang 5th ranking, before hanggang 5th ranking. No? So I think sa inyo siguro may mga hanggang 5th ranking dito. Hanggang 6, ngayon po, hanggang 6th ranking pwede na. No? Sino po mga 6 hanggang 6? Sino po mga 6 rank employees po dito? Officers. 6 rank. Yung covered po ng 1 hanggang 6, sino po? Lahat po dito? Hanggang 6 rank. First, sa inyo, mayor po, no? Vice mayor. Then, ang third nyo, yung department. Fourth nyo, division. Tapos, yung fifth nyo, sino po fifth nyo? Division. So, sixth nyo, section. So, sino pong section chief dito? Ayan, so pwede kayo ma-designate na mga members ng back. Hanggang 5th lang, before po hanggang 5th yan. Pag hindi available si 5th, yung lower rank, pwede na ma-designate. Pwede na ma-designate yan. So, baka ma-designate po kayo. At ito yan, sabi niya, allows designation of an officer of the next lower rank in case of unavailability of the 5th ranking permanent official. So 6th rank po niyo, section chief, tama po ba? Tama po, section chief. Division chief. Ang 5th rank niyo po, department. Ay, hindi. Sige po, basta i-check niyo lang yung ranking na sa structures po ng LGU. So pag nakalagay na rin po sa bagong rules, lahat ng PWG Secretariat dapat i-train, no? Ito po yun. Dapat daw, sabi niya, si Mayor shall ensure that the back each Secretariat and PWG members, including other relevant procurement personnel, pwedeng end user po yan, pwedeng kayo yan, are sent to attend procurement training or capacity development program within 6 months. Within 6 months after na designation nyo. So, dapat po mag-train kayo. Sabi nyo, hindi naman kami mag-designate dyan. And, familiar po kayo sa observers, pag nag-bidding, nakapanood na po ba kayo ng bidding? Lahat po tayo. Sino pong hindi? Ay, sir. Ako, sir. Good ka, sir. Minsan mainit sa amin, dati sa agency namin may nagsuntukan eh. Ito po yung mga leaders, security agency, pinaprocure namin, nagsuntukan sila sa labas. Yung mga security agency po, mga may-ari kasi yung mga general, retired general, colonel. So yung mga bata niya, no, may init ka talaga. Tagal namin, at midnight, pinamot kami ron. No? So, nanood ka. May observers yan. May observers po yan. No? May in-invite tayong observers. May for transparency purposes. No? Nag-invite tayo ng COA, umaten dyan, NGOs, ano po, yung mga umaten dyan. So ito po yun. Ang issue po kasi, in-address lang sa bagong IRR, low turnout of procurement observers. No? Walang observers na umaten. So, ang ginawa po, sa bagong IRR, in-increase yung period of notice, dapat in-inform na si observers 5 days before. And allow access or provide copy of bidding documents kay observers. Then if no observer report within 7 days from activity, there is a presumption that the bank followed the correct procedure. Sa gahan po namin, pwede mong i-reimburse yung expenses ng observers para lang maten siya. No? Sabi niya, sir, galing mo balis din sir eh, baka pwede mo reimburse yung ano namin. Eh, hindi naman balis eh. Galing siya kunyari, Laguna. Reasonable expenses po yan, pwede yung reimburse. Sa amin po, I don't know kung may pagkukuha na kayo. Nasagaan namin sa National Government Agencies, meron kami pagkukuha. May item doon na pwede mag-reimburse ng transportation expenses. Then, in-address din po yung push specifications. Sabi niya, sa revision po, bid documents shall reflect the necessary specification required to meet the needs of the PE. Yun nga po sabi ko kanina, no? Yung may mga dapat po yung ask end users, dapat alam natin paano gumawa ng
specifications, no? Kasi tayo yung may kailangan eh, tayo yung may need, no? Hindi naman alam yung hope yan eh, ano kung kailangan mo? Kasi tayo yun eh. So dapat po marunong tayo mag-craft ng technical specifications natin. So nilagay na po dyan, and for mixed procurement, alam niyo po yung mixed procurement? Narinig niyo na yun? Mix, halo. So yun po ano, ibig sabihin, pwedeng infra, pwedeng goods, no? Kasi maraming components, goods or infra. For example po, ito, building, no? Building ng Quezon City. Yung elevator doon, goods yun, no? Goods yun. Or, yung mga ilaw, goods yan. Yan yung mga goods component. Pero infrastructure, pwede yung infrastructure project siya. So, yun yung mixed procurement. So, sa meeting documents po, ilalagay nyo na rin yung mga kailangan nyo. For example po, infra. Infra kasi ang project, of course, may goods component yan. Ilalagay nyo yung warranty ng goods component. Kunyari, kailangan kasi namin yung elevator, yung aircon ng ilalagay mo, dapat 3 years warranty. So, dapat specify nyo na po yun. Sabi sa bagong rules, naka-specify na. Then, non-refundable of the bidding documents fee. Sumisingit po ba kayo ng bidding documents fee? Parang may nataragya. Sabi ko wala, kasi we encourage competition. Gusto namin sali lang kayo kahit ilan pa kayo. So wala kaming honoraria. So sa inyo po, kung may okay lang po yan kasi allowed naman talaga yan. No? Source po yan ng honoraria. No? Dito po, sa bagong rules, sabi dati, non-refundable. Ngayon pa pwede nang i-refund. Kung ang grounds, kung bakit nag-fail, nag-declare si Hope ng failure. Nag-declare siya ng failure of bidding. Si Hope. So, hindi naman kasalanan ng bidder yun. So, i-refund nyo. Pwede i-refund yun. Yung bidding documents fee. Ayaw ko i-refund to. Baka wala kang honoraria. Hindi po. Pwede i-refund yun. So, ito po yung issue ng brand names. No? Hindi kasi hindi nyo pwedeng ilagay. Gusto ko, yung aircon carrier ha. Supplier, gusto ko aircon. Gusto ko yung motor, Kawasaki ha. So hindi po pwede, kasi nasa batas po yun, so hindi namin magalaw yun. No? Absolute prohibition po yun sa brand names. So hindi po pwede ilagay na dapat, gusto ko ang laptop namin, Apple, Mac. Naka-Mac po ba yung mga choice na ano? Hindi naman. Kasi may agency, may agency po akong na-lecture at puro Mac sa Mac. Baka yung POA naka-Mac din. So, ano po yan? Sabi niya, bago po ito pag toner, problema nyo, sabi niyo, brand name, paano na sir? Eh kung yung Samsung printer namin, gusto yung toner namin, paano yun? Hindi ba namin pwedeng ilagay Samsung toner? Dati po hindi, no? Hindi pwedeng ilagay. Ngayon po pwede na. Ayan po. Reference to brand names is allowed for items or parts that are compatible with the existing fleet or equipment of the same make and brand and will maintain the performance, functionality, and useful life of the equipment. Kasi po sabi nila, pag pumasok yung generic na toner, baka sa masira yung top printer namin, sir. Oo nga, gawin mo na. Ayun po, ano, pwede mo nilagay, Samsung toner, compatible with Samsung printer, existing Samsung printer. Or, Toyota alternator, Vios, compatible with Vios of this model, make, gano'n po, no? So pwede nang nilagay yun. Pwede na. Existing fleet or equipment. And, another criteria, and useful life of the equipment dapat na may maintain. Then sabi ko kanina yung mixed procurement, no? Before po, pag nagpo-procure kayo ng building, yung iba nilalagay, aircon nila, nilalagay yung carrier, eagle yung switch, yung light, ito maganda. Ayun, ano naman maganda, nilalagay nila yun. Hindi na po pwede yun. Hindi na po pwede. Yung goods component ng infra, and goods component ng consulting services, hindi po pwede maglagay ng brand names. So, before po pwede, no? So, sabi niya, prohibition of brand names likewise apply to the goods component of infrastructure projects and consulting services. So, bawal po yun. Meron po ba kayong accreditation process? Bawal po yun, ma'am. Opo. So, yun po yung parang dapat accredited ka before ka pwedeng sumali sa amin. Bawal po yun. Yes, registration. Pero kung hindi siya registered, pwede pa rin siya sumali.
Dapat. Bawal po yun, no? Tagal na po namin sinasabi yun, meron pa kami na nag-encounter ng mga LGUs din. Actually, yung last time lang yung isang agency sa Pasay, ganoon din sila may accreditation. They pay, the bidders pay 5